Sa pagdalo ni Pangulong Aquino sa World Economic Forum sa Myanmar, umaasa ang Pangulo na makukuha ang pandaigdigang atensyon mula sa mga pinuno ng industriya, investors at iba pang personalidad ang Pilipinas bilang isa sa mga healthy investment sites. Alamin natin ang mga detalye sa balita ni Julius Isamburo. Umaasa si Pangulong Aquino na makukuha ng ating bansa ang global attention para maging isang investment site. Kasabay nito ang kanyang pagdalo sa World Economic Forum on East Asia sa Naypyidaw, Myanmar para maging kinatawan ng ating bansa at makipagpulong sa ilang business delegates. Bubuksan ng bansang Myanmar ang kanilang panig para sa opinyon ng mga pinuno ng sektor ng industriya, pamahalaan, akademiya at civil society sa pamamagitan ng pulong na ito. Kasabay nito ang kanilang pagbibigay ng pagkakataon sa ilang mga bansa lalo dito sa Asia. Sa kontekstong ito, ipinakikita lamang nito na patuloy ang magiging pag-unlad sa iba't ibang bansa sa Asia at yaong kabilang sa Association of Southeast Asian Nations na nagbibigay importansya sa ekonomiya na mabilis umaangat sa pag-usad ng mga taon gaya ng bansang Myanmar. Samantala, makikipagkita din ang punong ehekutibo sa ilang leader ng bansang Myanmar gaya ni na Pangulong Thein Sein at Opposition Leader Aung San Suu Kyi, maging si WEF Chairman Klaus Schwab. Ayon kay Presidential Communications Development and Strategic Planning Office Secretary Ricky Carandang, layo ng Pangulong imbitahan ng mga investors na mamuhunan at magtayo ng infrastruktura, kasabay nito ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at turismo dito sa bansa. Dagdag pa niya ang makapagbigay ng marami pang trabaho sa ilan nating mga kababayan. Isa din sa pag-uusapan sa forum ang patuloy na pagsugpo sa korupsyon, ang pagiging business-friendly ng kada bansa at matapos ang ilang mga sigalot. Banggit ni Sos Hon Palacurti Rao, Senior Director Head of Asia, halos marami ang lumahok sa forum kumpara noong nakaraang taon. Posible naman pangunahan ng Pilipinas sa susunod na taon ang World Economic Forum. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julius Isamburo.